Ang Europa ay nakararanas ng matinding init, isa sa pinakamatinding heat wave sa loob ng maraming taon, kung saan ang mga temperatura ay pumapalo ng bagong record. Nahihirapan ang mga sistema ng transportasyon at nababala ang mga opisyal ng kalusugan tungkol sa tumataas na panganib para sa mga pinakamahina. Sa Pransya, Italia, Alemanya, Polonya at iba pa, ang matinding init ay hindi na lang usapin ng lagay ng panahon. Nagiging panganib na ito sa pampublikong kalusugan, hamon sa mga infrastruktura, at paalala kung gaano kabilis mabago ng matinding klima ang araw-araw na buhay sa buong kontinente. Kasama natin ngayon sa pamamagitan ng Zoom mula sa UK, si Dr. Akshay Deoras, isang Senior Research Scientist sa National Center for Atmospheric Science at sa Department of Meteorology ng University of Reading. Magandang gabi at salamat sa iyong pagdalo. Magandang gabi. Gaano kakaiba ang magkaroon ng heat wave sa panahon na yon? Alam ko papasok na tayo sa mga buwan ng tag-init, pero alam ko rin nagkaroon na ng heat wave kahit nung nakaraang buwan lang. Ano pa ang maidadagdag mo dito bukod sa alam nating may global warming? Talagang kakaiba ito dahil nagsisimula pa lang ang tag-init pero nakaranas na tayo ng dalawang heatwave at hindi lang basta heatwave kundi dalawang matitinding heatwave. Tingnan mo ang heatwave na yon, apektado halos buong Europa at UK. Mula silangan hanggang kanluran, hilaga hanggang timog. Alam naman natin na pinagsama ang masamang panahon at global warming kaya ito nangyari. Kaya nagkaroon ng mataas na presyon na tinatawag ding heat dome at ito ay nanatili sa ibabaw ng Europa ng maraming araw. Ang mataas na presyon ay nakakulong ng init. Nagiging sanhi ito ng malinaw na kalangitan at pagtaas ng temperatura. At dahil meron tayong global warming, uminit na ang panahon, nagbibigay ito ng pagkakataon sa lahat ng mga sistemang ito ng panahon na magdulot ng matinding heatwave. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa hangin. Ibig kong sabihin, kapag may hangin, nakakatulong ba ito para gumalaw ang init? Kung malakas ang hangin, makakatulong ba itong bawasan ang init na higit 40 degrees Celsius? Kaya kapag mahangin, mas malamig ang pakiramdam lalo na sa lilim. Kapag walang hangin sa gabi, sobrang init talaga dahil kadalasang mahina ang cross ventilation ng mga bahay sa Europa, lalo na sa Pransya at ilang bahagi ng UK. At kung walang hangin sa gabi, pwedeng mangyari na sobrang init na sa loob at wala kang makuhang sariwang hangin. Paano ang mga pamantayan sa kalusugan at epekto nito? Iniisip ko rin ang matatandang nakatira sa itaas. Baka wala silang aircon. Bukod pa rito, may mga panganib sa kalusugan kapag sobra ang paggamit ng aircon. Gaano kaseryoso ang isyung ito pagdating sa kalusugan? Sa totoo lang, isa itong napakabigat na panganib sa kalusugan, masasabi ko. At nakikita na natin ang mga hindi kanais-nais na epekto nito. Nasa punto tayo na yon na hindi bababa sa 1,000 dagdag na aksidente ang naitala sa Europa dahil sa heatwave. At alam natin, hindi pareho ang epekto ng init sa bawat tao. Pinakamalakas ang epekto nito sa matatanda, sanggol, at may iba pang sakit. Tulad ng sabi mo, karamihan ng bahay sa UK o Europa ay hindi din disenyo para sa matinding init dahil nakakulong ang init at hindi rin lahat ay may aircon. Totoo, naging malaking hamon ito dahil maraming lugar ang nakaranas ng mataas na temperatura kahit gabi. At pag-usapan natin, alam mo, ano ang maaring gawin ng mga gobyerno at mga lungsod? Siyempre, hindi natin tayang kontrolin si inang kalikasan. Pero ano ba talaga ang maaring gawin kung meron man? Sa tingin ko, maraming bagay ang kailangan gawin. Ang una, pinakamahalagang hamon ay tuwing may heatwave, kailangan mong manatiling presko. Una, ipaalam agad sa mga tao kung may paparating na heatwave at kung maapektuhan sila. Narito ang mga hakbang na dapat gawin. Halimbawa, magbigay ng tubig at mga pasilidad para magpalamig. Yan ang dapat gawin, kaya dapat mapataas ang kaalaman ng mga tao. Sa ikalawang aspeto, kailangan nating mamuhunan sa pagpapahusay ng disenyo ng ating mga bahay at infrastruktura para mas epektibo silang harapin ang init. At meron ding isang mahalagang bagay. Pagdating naman sa karaniwang oras ng trabaho at schedule ng paaralan, lahat ng yan ay kailangang isaalang-alang ayon sa init dahil hindi ka talaga pwedeng magtrabaho sa labas kapag sobrang init. Tema. Sige, maraming salamat, Dr. Akshay Deoras. Lubos ang aking pasasalamat. Salamat!